Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-Ashlon. Welcome back sa ating kwentuhan. Matapos ang matinding pag-aalala at kaba, muling nagkaharap sina Victoria at Guillermo habang patungo sa ospital, kung saan nakaratay ang kanilang anak na si Gabriel Ace. Sa gitna ng mahabang panahon ng paghihiwalay, maraming tanong, sakit at pagpapatawad ang muling umawit sa pagitan ng dalawa. Panoorin at pakinggan natin kung paano hinarap ni Victoria ang kanyang anak at ang lalaking dating nagbigay sa kanya ng matinding kirot sa puso. Handa na ba kayo? Tara na't simulan na natin. Victoria POV. Nakakabinging katahimikan ang namagitan sa aming dalawa ni Guillermo habang nandito kami sa loob ng kotse nito. Kasalukuyan naming tinatahak ang tahimik na kalsada patungo sa ospital kung saan nakakonfine ngayon si Gabriel Ace. Ipokrita at wala akong kwenta kung sasabihin ko na hindi ako nag-aalala sa kalagayan ng anak ko. Pero ang malaman na ligtas na ito sa kapahamakan ay kahit papaano ay nagbigay sa akin ng kapanatagan ng kalooban. Yun lang naman ang mahalaga eh. As long as ligtas si Gabriel, ayos na ako doon. May pagkukulang man si Guillermo sa pagbabantay dito pero alam ko na hindi naman ito pababayaan ng kambal eh. Sa kabila ng mga nangyari, alam ko naman na isang mabuting ama itong si Guillermo at alam ko din na wala itong ibang hangad kundi ang mapabuti ang kalagayan ng kambal. So, nitong mga nakaraang taon, kumusta ka na Victoria? Kaagad na napabaling ang tingin ko dito kay Guillermo na bigla na lang tong nagsalita. Ang akala ko talaga, hindi ako nito kakausapin eh. Pero ang kumustahin ng kalagayan ko, itong mga nakalipas sa taon ay para bang nakakatawa. Ano ba ang ini-expect nito na magiging sagot ko? Nasasabihin ko dito na ayos lang ako? Na masaya habang wala sila? Nitong nakalipas sa taon, naging abala ko sa asyenda. Panimula kong wika. Salamat nga pala at binalik mo sa akin ang asyenda, Robles. Kahit papano, naisaayos ko na rin ang libingan ni Papa at ni Yaya Rosie. Pinagawan ko sila ng mausoleum dahil yun naman talaga ang pangarap ko noon pa. Gusto kong bigyan sila ng maayos na libingan. Seryosong bigas ko. I'm sorry. Mahinang sabit nito. Isang pilit ng ngiti naman ang gumuhit sa labi ko. For what? Well, kung ang mga nangyari noon ang tinutukoy mo, matagal ko nang binaon sa limot yon. Hindi kasi ako pwedeng mabuhay sa nakaraan, lalo na't nakafocus ako sa pagpapalago ng asyenda. Yun na lang kasi ang alam kong paraan para makabawi kay Papa, pati na rin sa mga taong umaasa sa asyenda. Muli kong sambit habang nakatutok na din ang aking paningin sa unahang bahagi ng sasakyan. Natatanaw ko ng ospital at excited na ako na makita si Gabriel. Victoria, galit ka pa rin ba sa akin? Well, alam kong hindi tong tamang oras para tanungin kita tungkol dito pero hindi na. Putol ko sa sasabihin pa sana nito. Hindi na ako galit sa'yo, Guillermo. Pinatawad na kita sa lahat ng mga pagkakasala na nagawa mo sa akin noon. Kaya ayaw ko nang marinig pa ang nakaraan. Saka may kanya-kanya na tayong buhay. At masaya ko na malaman ko na ikakasal ka na pala. Bigkas ko. Talagang pinili kong pinakakaswal na tono ng boses para hindi nito mahalata na kumikirot pa rin ang puso ko para dito. Naapektado pa rin ako sa mga nangyari sa amin. Yes, at huwag kang mag-alala. Kasundo naman ang kambal ang magiging stepmom nila. Sagot naman ito sa akin. Well, salamat naman kung ganon. At least magiging kumpleto na ang buhay ng kambal. May matatawag na silang mommy sa pang-araw-araw na buhay at kahit hindi ako magiging kasama nila hanggang sa maging adult sila, masaya pa rin ako para sa kanila. Bigkas ko habang feeling ko may bikig na nakabara sa lalamunan ko. Sino ba naman ang matinong ina na matutuwa ko ang sarili mong anak ay may ibang taong gustong kilalaning ina? Napaka-ipokrita ko naman kung sasabihin kong hindi ako apektado. Gayong sa kaloob-looban ng puso ko, ramdam ko pa rin ang kirot. Isa akong talunan kung pagmamahal ng kambal kong anak ang pag-uusapan. Nabuti na lang talaga at kahit papano naging balance ang buhay ko. May anak ako, may baby Jewel, Leticia din ako. Siguro kung wala sila, baka matagal ko nang tinapos ang buhay ko eh. Ate Victoria, tawag sa akin ni Zara pagkapasok ko pa lang sa loob ng private room kung saan nakakonfine ang anak kong si Gabriel. Ate, nandito ka.
Muling wika ni Zara. Tipid naman ako napangiti dito. Kumusta siya? Si Gabriel. Seryosong tanong ko dito. Kanina nagising siya pero nakatulog din kaagad. Siguro, epekto pa rin ng mga gamot na naiturok sa kanya. Sagutin naman ito sa akin. Hindi ko na pinansin ang presensya ni Guillermo at nakalagakad na ako patungo sa higaan ni Gabriel kung saan bumungad sa paningin ko ang nakakaawang itsura ng anak ko. May benda ito sa binti at braso at makikita din ng ilang galos sa ibang bahagi ng katawan nito. Sabi ng doktor, ligtas na siya sa kapahamakan pero ang pagaling ng injured niya ay posibleng abuti ng ilang buwan. Mahinang bigkas ni Guillermo. Hindi ko na namalayan pa na nasa tabi ko na pala ito, nakatayo at nakatitig din kay Gabriel. Ganun pa man, hindi ko na pinansin pa ang mga sinabi nito, bagkus naupo ako sa bakanting couch na nasa gilid ng higaan ni Gabriel at buong ingat na hinawakan ko ang kamay nito. Habang natatakot ako na baka sa isang maling galaw ko lang, mas lalo lang masaktan ng anak ko. Isang hawak ng isang ina na puno ng pagmamahal. Noong nakarang araw nakita ko pa ito na masigla. Maayos ang kalagayan tapos ngayon makikita ko ulit na nakarati na sa higaan. May benda at halatang malaki ang epekto ng aksidente sa katawan nito. Gabriel, mahina kong usal kasabay ng papatak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ko na rin napansin ang panginginig ng boses ko. Bilang ina, nahihirapan ako na makitang anak ko sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Gabriel, anak, look, nandito ng mommy. Kahit hindi tayo palaging nagkakasama, palagi mong tatandaan na mahal kita. Mahal na mahal kita, Gabriel. Mahina kong usal. Yumuko ako at buong pagmamahal kong hinalikan ng noon nito. Gusto kong iparamdam ditong presensya ko, kahit na ngayon lang, kahit na sandali lang. Hindi ko man to pwedeng makasama palagi, pero at least nandito ako ngayon sa tabi nito at may pagkakataon pa ako na iparamdam ditong pagmamahal ko. Mommy? Narinig kong usan nito. Nagangat ako ng tingin at gano'n na lang ang tuwa ko nang mapansin ko. Nagising na to. Nakatitig sa akin ng malamlam nitong mga mata kaya mas lalo kong naluha. Anak, teka lang. Kumustang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Doktor, tumawag kayo na. Mommy, galit po ba kayo sa amin ni Via? Sasama na po ba kayo sa amin ni Via Marie? Malungkot pala ako hindi namin kayo kasama, Mommy. Mahaba nitong bigkas gamit ang mahina nitong boses. Wala sa sarili na napatitig ako kay Guillermo. Hindi ko kasi alam kung anong sasagot ko dito eh. Nahihirapan ako. Mommy, huwag niyo na po kaming iwan ha. Sasama ka na po sa amin please. Muling wika ni Gabriel at pilit naman akong umiti sa harapan nito. Pasimple kong pinunasan ng luha mula sa aking mga mata bago ako nagsalita. Gabriel, anak, pwede bang saka na natin pag-usapan yan? Saka kahit na anong mangyari, palagi mong tatandaan. Kahit na hindi niyo ako nakakasama, nandito lang ako. Mahal na mahal ko kayo ni Via. Naluluha kong wika. Napansin kong lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Pagkatapos noon kusang pumitak ang luha sa mga mata nito. Bakit ba kasi hindi tayo pwedeng magkasama? Gusto na po namin ni Via Marie na makasama ka, Mommy. Miss na miss ka na po namin. I know, at miss na miss ko na din kayo. Kaya lang, may mga bagay kasi na hindi na pwede eh. Gabriel, ilang taon na lang ang bibilangin at magiging adult ka na. Maaring hindi mo maintindihan sa ngayon ng sitwasyon namin ng daddy mo. Pero alam kong maintindihan mo rin kami pagdating ng araw. Seryosong sambit ko. Hindi naman ito nakaimik pero patuloy lang ang pagpatakang luha mula sa mga mata nito. Masuyo ko naman yung pinunasan. Huwag kang umiyak, matapang ka hindi ba? Dapat marunong kang humarap sa kahit na anong hamon ng buhay. Gabriel, anak, magkasama man tayo o hindi, mananatili ang katotohanan na anak kita at mahal na mahal kita. Muli kong sambit. Din, kung mahal niyo po ako, bakit hindi niyo po mapagbigyan ng hiling namin ni Via? Bakit ayaw niyo pong sumama sa amin? Inosente din itong tanong sa akin. Muli akong naluha at tumitig kay Guillermo bago muling tumingin kay Gabriel. Yes, because may kanya-kanya na tayong buhay. May mga bagay na kahit na gustuhin man natin, hindi na talaga kasi pwede eh. At sana maintindihan mo yun, anak. Seryosong bigkas ko. Victoria, sabat din naman ni Guillermo. Akmang hawakan ito ang kamay ko pero mabilis kong iniwas yun. Guillermo, alagaan mong anak natin. Ikaw ang ama nila. Ikaw ang nagpapalaki sa kanila at sana kahit na mag-asawa ka na, hindi sana mababawasan ng kahit nakatiting ang pagmamahal at pag-alaga na binibigay mo sa kanila.
Seryosong bigkas ko. May bahid ng luha sa mga mata na muling nakatulog si Gabriel Ace. Habang pinagmamasdan ko ito na nakaratay dito sa hospital bed, ramdam kong sakit ng kalooban ko. Gusto kong magstay. Gusto ko tong alagaan, kaya lang alam kong maraming mga bagay na dapat na isaalang-alang. Una, ayaw ko na sa paligid ng si Guillermo, at pangalawa, baka kasi konting kabutihan lang, aasa na naman ang puso ko. At balik na naman sa dati, na baka magising na lang ako, isang umaga na iiyak na naman ako. Nakakatroma na kasi ang ganong bagay eh. Masyado nang masakit ang mga nangyari, at alam ko sa pagitan naming dalawa ni Guillermo, siya talagang pipiliin ng mga anak ko at tanggap ko yon. Huling sulyap kay Gabriel at mabilis na akong tumayo. Tapos na ang visiting hours at kailangan ko nang makabalik ng hotel. Tulog naman ang bata at siguro babalik na lang ako sa mga susunod na araw. Iuwi ko muna sila Ana at Jewel Leticia sa Hacienda. At muli akong babalik dito sa Manila para kahit papaano maalagaan ito si Gabriel habang nandito pa to sa ospital. Saan ka pupunta? Aalis ka na ba? Victoria, hindi ba pwedeng magstay ka na muna dito? Seryosong tanong nito sa akin. Pasimple kong hinakbang ang aking mga paa patungo sa may pintuan ng silid nang maramdaman ko ang biglang paghawak ni Guillermo sa braso ko. Napatigil ako sa paghakbang at seryoso tong hinarap. Tulog pa siya. Uuwi na muna ako ng hotel at babalik din ako mamaya kapag gising na siya. Seryosong bigkas ko sabay titik sa kamay nito na nakahawak pa rin sa braso ko. Parang napapaso naman ito na kaagad akong binitawan. Ihahatid na kita pabalik ng hotel kung ganun. Seryosong bigkas nito, kaagad din naman ako umiling. Huwag ka nang mag-alala, magta-taxi na lang ako pabalik doon. Seryosong sagot ko rin dito. Napasulyap pa ako kay Zara bago ko tuluyang lumabas sa silid. Kaya lang sadyang hindi yata nakakaintindi si Guillermo ng simpleng pangungusap dahil naramdaman ko na lang ang pagsunod nito sa akin. Victoria, ihahatid na kita. Maayos kang sumama sa akin kanina nang sunduin kita sa hotel. At wala naman sigurong problema kung ihahatid kita ngayon, hindi ba? Para kay Gabriel. Seryosong sambit nito. Napatigil ako sa paghakbang, humugot ng malalim na buntong hininga bago ko sumagot. Okay, if you insist. Sino ba naman ako para pigilan ka? Pwede mo akong ihatid kung gusto mo. Bigas ko at muli kong inihakbang ang aking mga paa. Magkaagapay kaming dalawa. Ni Guillermo na naglakad palabas ng hospital. Diretso kami sa nakaparadang kotse at ilang sandali lang, tinahak na ulit namin ang kalsada pabalik ng hotel. Kumusta ka na, Victoria? Anong nangyari sa'yo sa nakalipas na 3 taon? Kumusta nga Hacienda Robles? Muli nitong tanong sa akin. Sa tono ng boses nitong si Guillermo, halata na wala talaga siguro tong idea sa naging buhay ko sa loob ng 3 taon. Wala talaga tong idea na muli kaming nagkaanak, si Jewel Leticia. Ayos lang. Hanggang ngayon, malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil ibinalik mo sa akin ang Hacienda Robles. Malaking tulong yon, hindi lang para sa akin kundi pati na rin sa mga taong nagtatrabaho doon. Bigas ko. I'm so happy na naging maayos ang buhay mo ngayon, Victoria. Ang mga nangyari noon, kalimutan mo na, Guillermo. Matagal ko nang ibinaon sa limot ang lahat-lahat. Ilang taon na din ang nakalipas at gusto ko nang mag-move on. Pinatawad ko na rin ang lahat ng mga taong nagkasala sa akin, kaya siguro tama na at wag na nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Putol ko sa sasabihin nito. Right, I'm sorry. Mahina nitong bigkas. Hindi naman ako umimik bagkus tinutok ko ang mga mata ko sa mga billboards na nadaanan namin. Sa totoo lang, magandang manirahan dito sa Manila. Nandito ang lahat. City life, malapit din sa kambal na sila Gabriel Ace at Villa Marie at kung ano-ano pa. Pero wala akong balak na ipagpalit ang Hacienda Robles. Sa lupain na yun lang ako nakakaramdam ng tunay na kapanatagan ng kalooban. Kahit na papano, maayos naman ako na ihatid ni Guillermo sa mismong hotel kung saan ako naka-check-in. Akmang bubuksan ko na sana ang pintuan ng kotse nang mapansin ko na nakalock yun. Kaagad kong binaling ang paningin ko kay Guillermo para sa nautusan nito na buksan ng pintuan na mapansin kong titig na titig ito sa akin. Guillermo, bababa na ako. Seryosong bigkas ko. Kaya lang wala ko nakuhang sagot mula dito. Nakatulala ito na nakatitig sa akin. Guillermo, malakas ang boses na bigkas ko. Napakurap naman ito nang makailang ulit bago pilit ng umiti. Yes, I'm sorry. Ano na nga ulit yun? Seryosong tanong nito sa akin. I said, pwede bang buksan mo na yung pintuan? Bababa na ako. Seryosong bigkas ko. Oh, yeah. Pero
Bago sana tayo maghiwalay, pwede ba kitang yayain? Kahit na sandali lang, samahan mo lang ako na magkape. Seryosong bigkas nito. Kaagad din namang nagsalubong ang kilay ko sa biglaan nitong panyanyaya. Kung sana nandito na kami sa tapat ng hotel, saka ito magyayaya sa akin, akmang magsasalita na sana ako para tanggihan ang alok nito nang maunahan ako nito. Nakalimutan ko palang kumain ng dinner. Dahil sa nangyari kay Gabriel at ngayon ko lang naramdaman ng gutom. Kung hindi mo ako masasamahan na magkape man lang, ayos lang. Siguro pagpapaliban ko na lang ang gutom ko and after kitang maihatid sa isa sa mga kondo ko, uuwi ako at matutulog na lang. Muli nitong bigkas, hindi ko tuloy mapigilan ng mapaisngid. Bakit ba feeling ko kasalanan ko kung malipasan to ng gutom? Anong pakialam ko kung hindi pa to kumakain? At diyan nagtatapos ang madamdamin nating kabanata ngayong araw. Napakasakit para sa isang ina na tulad ni Victoria na makitang nasasaktan at nagmamakaawang kanyang sariling anak. Ngunit kailangan niya maging matatag para sa pangarap at proteksyon ng kanyang pamilya. Isang mahalagang aral ang iniiwan sa atin ng kabanatang ito. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ibig sabihin babalik sa dating sitwasyon na nakakasakit sa iyo. Kung hindi ang pagpapalaya sa sarili mo sa galit habang pinipili mong protektahan ang iyong sariling kapayapaan. Mapagbigyan kaya ni Victoria ang paanyaya ni Guillermo na magkape o tuluyan niya ng isasara ang pinto ng kanyang puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong reaksyon at i-share ang ating video. Hanggang sa susunod na kabanata, mag-iingat po tayong lahat at God bless.